Praise God. Samahan niyo ako sa pagbabasa ng ating Bible sa Hebrews chapter 4. Ating basahin ang ilang bahagi. Ang ating pag-aaral ay magsisimula sa verse 14 ng chapter 4 hanggang chapter 5 sa verse 10. Pero ang ating babasahin na muna ay dito sa chapter 4 from verse 14 hanggang 16. Okay. So, ang sabi nito, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. That is what we need. Kung sino man sa atin na mayroon mabigat ang mga pangangailangan sa Diyos ngayon, naniniwala ko na ang mensahe ito ay para sa inyo, upang bigyan sa iyo ng katapangan, magkaroon kayo ng katapangan, ibulog sa Panginoon ang inyong mga pangangailangan. So, ang ating paksa sa umagang ito ay Christ, the superior person, greater than Aaron, the high priest. Kung kilala natin si Aaron ang unang high priest na na-appoint sa Israel sa panahon na pagsisimula ng Levitical, nagsimula mag-operate ang Levitical priesthood. In-introduce sa Mount Sinai ang ordinansa na ito ng Israel ay sasamba sa Diyos sa pamagitan ng isang tabernakulo. Ang Panginoon ay bababa sa kanilang kalagitnaan at makikipag-commune sa Israel. Subalit, hindi lahat ng mga Israelite ay maaaring pumasok sa presensya ng Diyos. Nagbigay ang Diyos ng kaayusan at naglagay siya ng priestly office upang manguna, mangasiwa sa samba sa Diyos. At ang Levitical priesthood na yan ay pinangunahan ng family ni Aaron. Si Aaron ay kapatid ni Moses, in-appoint ng Diyos upang siya ang unang maging high priest. So meron tinatawag na mga priest, mga saserdote, at merong high priest. So siya ang pinaka-pangulo sa mga saserdote o mga pari sa panahon na yun. At ang high priest ay merong malaking trabaho pagdating sa paglilingkod sa Diyos, at mayroong mga pribilehyo na siya lang ang natanging sa kanya lamang na wala sa ibang mga saserdote. So, ang mga saserdote, ang mga Levites ay pwedeng pumasok sa tabernacle, maglingkod sa tabernacle, gawin ang kanilang mga duties sa loob ng tabernacle, at ang mga tao naman ay nasa labas lang, outer court. Nag-minister ang mga Levites, and then ang mga priests na pinangungunahan ni Aaron ay nakakapasok sa tabernacle doon sa holy place, and then ito namang high priest ay nakakapasok sa most holy place. Actually, ginagawa niya once a year ang pagpasok sa most holy place. So ito ang sistemang matagal na na-establish sa Israel. Ito ang kaayusan, alam nila. They want to worship the Lord. Magdadala sila ng sacrifice, magdadala sila ng offering. At ang mga offering na yan ay ibibigay sa kamay ng mga priest. At ang mga priest ay ihahanda ang sacrifice, papatayin ang hayop. Kung ito ay hayop, ito ay papatayin, patutuluin ng dugo. At ang dugo ay iwiwisik sa altar. At ang carcass
ay hahatiin sa ilang mga piraso at lilinisin. Ilalagay sa ibabaw ng lupa. Aalisin ang mga laman loob, itatapon, at ang katawan na pinagpira-piraso ay ilalagay sa ibabaw ng altar upang sunugin. O sa burnt altar o burnt offering. So, basically, ito ang trabaho ng itong sistema ng Levitical priesthood. At ngayon ay, sapagkat ito ay na-establish na, ang mga Jewish Christians ay nag-struggle sa pagbitaw sa old system na yan. Nag-iisipin na naman ninyo, almost 2,000 years nila yung ginagawa. No? For many generations, ay walang ibang alam silang paraan ng pagsamba na order of worship, kundi itong ganitong sistema. Na mayroong high priest, may mga priest, may mga Levites, and then ngayon dumating ang gospel, at bibitawan nila ito. Practically, ay lahat ng ordinansang nakasanayan nila, kasama na ang pangingili ng Sabat sa ikapitong araw, ay bibitawan nila. At hindi ito madali. Sapagkat, bukod sa inyo nagpasalin-salin na sa bawat generation, alam niyo kung gaano ito ka-ingrained sa kanilang system. Mula sa kapanganakan ng isang Israelite, ang buhay niya ay nakakolekta sa tabernacle. Pag siya, sa araw ng kanyang kapanganakan, bibilang ng 8 araw, sa ika-8 araw. So 8 days old pa lang siya, haharap na siya sa Panginoon. Tutuliin ng Christ kung siya ay lalaki. See? Bibigyan ng pangalan. So, sa kapanganakan pa lang, ay nandun na agad siya. Nagpaprapi ng practice na niya ang sistema nito ng paglilingkod sa Diyos, at siya yung unti lumalaki na wala namang public school sa panahon nila. So, ang pag-aaral ng pagbabasa ay sa bahay ng tututunan. At ang textbook nila, kaya sa limanan. Nang ma-establish ang Torah at ang sinagoga, nagkaroon sila ng lugar upang doon sama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos on weekend. Araw ng Sabat, pumunta sila sa sinagoga, may magbabasa ng scripture, at magpupulay-pulay, may nagtuturo, mayroon silang preacher, mga scribes, ay nag-interpret ng law. At naroon ang panahon para pag-aralan nila, natututo silang magbasa at magbilang sa pamamagitan mismo ng salita ng Diyos. So, lumaki sila sa ganung sistema. Tapos ngayon, dumating ang gospel. At sabi ni Pablo, sa Colossians chapter 2, di ba? Itong mga pagkain at inumin, itong mga mahal na araw, itong mga araw ng Sabat, lahat yan ay anino lamang ng mga bagay na darating. Hindi na kayo kailangan makulong sa mga pamamaraan na yan. Yan ay anino lamang ng mga bagay na darating. Ang realidad ay si Kristo. So, you can imagine kung gaano kalaking sabihin natin, siya ang bagay na ito sa mga Hudyo. And that is why, ang gospel ni Pablo ay hindi madaling natanggap ng mga Hudyo. At maraming mga Jewish community ay hinatulan si Pablo at gusto nilang patayin si Pablo. Ang mga apostol na original, ang 12, ay medyo nakalid sa mga Jewish system. So, kilala natin sila Pedro. So, sila ay mga Hudyo. Sila ay pure-blooded na Israelites. And that's why, bagamat tinanggap nilang gospel, hindi sila madaling nakawala tungkol sa old system. Kaya mababasa natin, may mga pagkakataon, nagkakatipon pa rin sila, nagpipiesta, pag panahon ng mga kapistahan, pumunta ng Jerusalem. But not all. Si Paul, pag siya pumunta ng Jerusalem, bilang Hudyo, ginagawa pa niya ang kanyang bahagi bilang isang Israelite,
Pero kapag nangangaral siya sa mga Gentiles, sabi niya, lahat ng mga bagay na nakakatisod sa mga Hintil, napako na sa Diyos. Yung mga bagay na hindi magagawa at hindi intensyon ng Diyos na ipagawa sa inyo, ipinako na sa Diyos. So ang talagang nag-struggle na lang na bumitaw sa old system ay ang mga Jewish Christians, because they still felt obligated to practice the old way. Sa pagiging Hudyo nila, parang obligado silang gawin yun. Bagaman ito na ang gospel, ito na ang reality. Pero yung pagtanaw ng respeto sa mga ninuno nila ay parang mahirap bumitaw. Kaya hindi sa mga Pilipino, ganyan. Kristiyano na, alam na natin mali na mga sistema ng sanlibutan. Pero pag piyesta, umuwi sa probinsya. Kasi sabi ni nanay, hindi daw uwi. May mga old ways pa rin tayo na pinapractice. At dapat sana ay binitawan natin. Nakasanayan natin sa bahay, na kapag oras ng kain, may aalis ng bahay, ikot ng plato. Gabi na, anak, huwag ka na magwalis. Gabi na. Huwag ka ba sa kumala? Huwag ka ba sa aswerte? Hindi bata, sabi ng nanay ko, magwalis na gabi kasi hindi na nakikita lahat na. Hindi dahil sa paniniwala. Minsan ang mga old ways ay mahirap bitawan, mga kapatid. Ang mga lumang pamamaraan ng pagsamba na nakasanayan natin ay hindi madaling bitawan. And I tell you, kung naniniwala kayo na hindi na kayo Romano Katoliko, kailangan magbago kayo ng paraan ng pagsamba. Kung naniniwala kayo na lumabas na kayo sa sistema ng denominasyon, kailangan magbago kayo ng paraan ng pagsamba. Ang patay na paraan ng pagsamba ay tapos na. Bitawan mo na yan. Ang hinahanap ng Diyos ngayon ay mga living sacrifices. Amen? Living and holy sacrifices. We have to learn the new ways. We have to learn the gospel way of worship. Hallelujah. Now, sa ating paksa, tatlong bagay gusto kong bigyan ng diin. Ang superiority ni Kristo sa mga high priest sa lumang tipan, ito ay may kinalaman sa kanyang position. Pangalawa ay sa kanyang damdamin para sa mga tao. At pangatlo ay sa kanyang ordinasyon, yung ordination. Okay? So, dito lang tayo ikot sa tatlong bagay nito. Ilang bagay ako matatouch natin ay mas mabibigyan ng diin sa mga future na bahagi ng ating series. So, pero kailangan natin itong madaanan dito sa part na ito, in connection with Aaron, dahil pinagkukumpara si Kristo at si Aaron. So, yung kanilang pag-respeto sa mga high priest, paniniwala sa role ng high priest sa kanilang panahon ay hindi nila agad ito mabitawan, at ngayon ay pinapakilala ng preacher si Jesus Christ na mas mataas, mas nakila kaysa sa mga saserdote sa lumang sistema. Sa paraan si Kristo nakakahigit sa mga saserdote sa lumang sistema? Una, sa position na kanyang ginagampanan, o sa position or title. Dito sa ating teksto ay tinawag siyang Great High Priest. Sabi niya, we have a great high priest. So ginamit ng author ang adjective na great, dakila, mataas, malaki, superior. Jesus is a great high priest. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang sabi niya, itong ating great high priest, sabi niya, he passed through the heavens. Tumagos ka sa kalangitan.
siya ay lumagpas. Pag sinabing pass through, ibig sabihin, nilagpasan niya yung normal na mga sitwasyon at siya'y tumangos sa kalangitan. Saan siya napunta? Sa kanan ng luklukan ng Galilea. At the right hand of the throne of majesty. Right? So si Jesus ay tumaas. Siya ay, gusto niyo ikumpara si Jesus sa ating sa mga high priest sa lumang panahon? Well, tingnan ninyo, ang mga high priest ay nasa lupa, sila Aaron ay nasa lupa, pero itong great high priest na ito ay nasa langit. Wala siya sa lupa ngayon. Siya gumaganap ng kanyang priestly work, hindi sa isang literal na bahay, hindi sa isang bahay na gawa ng tao, doon mismo sa langit. Later on, makikita natin na yung pinasok ng Panginoon na original na templo, yun yung pinagkopyahan ng templo pinaglingkuran ni Aaron sa lupa. And that's why Christ is greater. He passed through the heavens. Nung tumagos siya sa physical na dimension at pumasok siya sa isang dako na kung saan ito ay mas mataas na kalagayan. At ano ang kaibahan, mga kapatid, ng lugar ngayon? Ang high priest sa lupa ay nakakonfine sa Jerusalem. Pag kailangan nilang high priest sa lupa, they have to travel to Jerusalem. Pag sila ay may problema, humihingi ng advice, they have to go to Jerusalem to ask for advice. Kapag sila ay may mga kasalanan na kailangan isuko sa Panginoon, they have to travel days, many days, para pumasok sa Jerusalem at doon i-present ang kanilang sacrifice and offering. Because there is only one place na pwede nila ituloy. Yun lang yun sa Jerusalem. Kaya nga nung captivity ng Israel, 70 years nilang captivity, marami ang problema nila. Dahil hindi sila makapag-sacrifice. Maraming priest na nasa Babylonia, nagkalat sa Babylonian Empire, hindi nila magampanan ang kanilang trabaho as priest. Sapagkat isang lugar lang ang acceptable sa Diyos. At yun ay ang Jerusalem. At yun ang dinan kung bakit na-develop ang synagogue. Sa panahon ng captivity ng Israel, doon nagsimula ang sistema ng sinagoga dahil wala silang templo, nagawa sila ng isang bahay na dedicated for worship. Bagamat hindi sila makapag-sacrifice, nagbabasa sila ng Torah. Binabasa ng priest ang salita ng Diyos, nag-meditate and pray. So doon na-develop ang service. In fact, itong ating ginagawa ngayon, ay doon niya nagsimula sa ganyung sistema. Yung synagogue way ay inadapt ng Christians, ng mga early Christians, ng mga apostles, at sila ay nagtipon-tipon din house to house, at naipon. At alam nila na hindi na kailangan ng sacrifice, so ang kailangan nila nilang gawin ay mag-aralan ng salita ng Diyos. Ngayon ito. Itong ginagawa natin yun. So ang mga Israelite, when they need to offer sacrifice, alam natin yan. Pag sila may kasalanan, magsisisi, may sacrifice. Pag sila ay mayroong occasion sa bahay, nagkaroon ng anak, bagong anak, magbibigay ng sacrifice. Lalo na kung pangalan. Kung sila ay mayroong mga masagalang harvest, by first fruit, sacrifice, dadalhin mo sa Jerusalem. So yan lagi ay nakasentro sa Jerusalem. And that is why, nag-appoint ang Diyos ng panahon, 3 times in a year, na pwede ang mga Israelite ay pupunta ng Jerusalem. So yung mga bagay na hindi nila magawa, ay hinihintay nila yung panahon na sila ay pwede mag-travel papunta ng Jerusalem for a feast. At doon nila gagawin. Kaya napaka-busy ng temple during the time. Ang dami mga sacrifices. Maya-maya, walang katapusan ang pagtatay ng bayo dahil ang dami ng namin sa Diyos. So ito ay lumang sistema. Ang high priest ay nakakonfine sa Jerusalem. Pero ang great high priest ay hindi nakakonfine sa isang lugar. Kapag kailangan natin siya, hindi tayo kailangan pumunta sa lugar na yun. We only need to call on Him in prayer.
Because God is seeking those who will worship Him in spirit and in truth. So can you imagine mga kapatid, kung tayo ngayon ay mga Hudyo o Jewish convert, proselyte sa religion ng Judaism, pupunta pa tayo ng Jerusalem. Kahit once a year na lang tayo mag-pilgrimage. Marami sa atin, hindi makakapunta. Mamangka na lang tayo, mahaba-habang panahon. But thank God! Dito man sa lugar na ito, kahit sa bahay man, kahit man sa trabaho natin, when we need Christ, we call on Him, and He is available. That's the great high priest. Sapagkat yung lugar na kinalalagyan niya is omnipresent. Andito siya, naroon siya sa lahat ng tao, and He always hears our prayer. Glory to God. Glory to God. Kaya nga napakaganda ng encouragement ng author. Sabi niya, let us therefore, ano sabi niya sa unahan? Sabi niya, let us hold fast our confession. Hawakan natin matibay ang ating confession. What is confession? Ito yung ating pagkilala kay Kristo. Yung ating pagtanggap kay Kristo. Ibig niya sabihin sa mga Jewish believers, huwag yung bitawan yan. Bakit yung ipagpapalit yung napakagandang ministry na yan doon sa luma? Dito sa bagong ministry kay Jesus Christ, ang great high priest ay available sa atin anytime. Ipagpapalit niyo ba yan doon sa lumang sistema? Na kailangan niyo po magpunta ng Jerusalem just to serve God, to offer sacrifice. Christ is the great high priest. Kasi mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit may mga Kristiyano nag-give up sa pananampalataya ay sapagkat hindi nila masyado nakikilala ang Panginoon na kanilang pinag-inig. Hindi natin masyadong kilala ang Panginoon na ating pinag-inig. Dahil kung kilala mo ang Panginoon, then there is no problem in your life na hindi na kaya ngayon. There is no tragedy in your life na walang comfort sa Kanya. Amen? Walang mabigat na sitwasyon sa buhay mo na hindi mo pwedeng itulog sa Diyos at alam mong Siya ay makakagawa. Yun ay kung kilala mo ang iyong Pagkat Jewish Christians, hindi nila masyado pang kilala si Jesus, kaya ini-introduce siya ng preacher na ito para makilala nyo ang Panginoong Jesus. He is all you need. He is greater than the prophets. He is greater than the angels. He is greater than Moses and Joshua. And He is greater than the high priest on earth. Si Jesus ay nasa ibabaw ng lahat. And if you know Him like that, kung ganyan ang pagkakilala mo sa Kanya, then may confidence ka sa mga may confidence ka sa iyo. Hindi natin alam ang future, but we have Jesus Christ, who is the same yesterday, today, and forever. Amen? Praise God. Hindi natin kaya niligtas ang ating sarili sa mga tragedies. Noon, they trust in angels, protection by angels. But now, but in the angels pa rin. But most of all, we have Jesus Christ. And ano pa ba mas mainam na protection mo? Ang anghel o ang Panginoon mo mismo? Walang kapahingahan sa lupa. Hindi natin alam kung kailan, kung hanggang saan matatapos ang ating mga labor, sa ating mga pagpapagalan. But in Christ, we have this. Yung kapahingahan. Yung hindi na ibigay ni Moses at yung hindi na fulfill kay Joshua, ngayon ay nasatisfy kay Jesus. Tayo ba'y nagpapahinga na sa Panginoon? Saan tayo nagpahinga? Sa buhay ng sanlibutan. Matandaan yung mga kapatid na natin nagpahinga na hindi sabi. In case hindi ko nabigyan ng din last Sunday, gusto ko malaman ninyo na ang ating rest ay hindi Sunday. Hindi ito replacement ng Sabbath. Hindi ito replacement ng Sabbath day. Kung sa Roman Catholic Church ang Sunday ay replacement ng Sabbath, well, sa tunay na pananampalataya sa Apostolic Faith, hindi ito replacement
Alright? Yung araw ay hindi yun ang mahalaga. Yung pagkakatipon ang mahalaga. Hindi yung araw. It so happened na simula sa panahon ng Roman Empire ay naging sistema ng society, ng community sa lupa na ang pahinga ng mga laborers ay weekends. Ang ginawang Sunday, weekend, Saturday and Sunday ay kapahingahan ng mga nagtatrabaho. At sapagkat tayo ay sakop ng sistema na yan sa lupa, ang mga bansa, ganun din ang naging sistema. And so, ang ating free time to worship, to gather together, ay pumatak ng Sunday. Ang sa panahon ng mga Hudyo, ay ng mga unang Christians, ang mga Christian ay nagkakatipon din sa unang araw, hindi dahil sa ito yung kapalit ng Sabat, kundi bilang pagkilala at pag-honor sa resurrection of Jesus Christ. Alright? Kaya tinawag yan the Lord's Day. Iba ang Day of the Lord, iba ang the Lord's Day. Ang the Lord's Day ay ang araw ng pagkabuhay na mamuli ng ating Panginoon. And then pumasok ang Roman system. And then sa panahon ni Constantine, ay para mabigyan niya mapasaya niya ang mga pagano at ang mga Christians together sapagkat nagiging malaki ng populasyon. Then so, binigyan ng ganitong batas. And so, nakala ng marami ng Sunday ay replacement ng Sabbath. Ang replacement ng Sabbath sa ng Sabbath, ang tunay na replacement ng 7th day na Sabbath ay ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Yung reality. Bakit sinabi ng Panginoon, bakit sinabi ng Panginoon, every Sabbath day, magpapahinga kayo sa inyong trabaho? It's a commemoration. Right? Ito'y pag-alaala saan? Sa trabaho ng Diyos at sa kapahingahan, magpapahinga ng Diyos. Sabi ng Panginoon, you shall remember. No? 6 days ginawa ng Diyos ang langit at lupa, and on the 7th day, siya'y nagpahinga. And so you shall remember. Kaya inaalala nila at ibinigay ng Panginoon sa Israel ang Sabbath day upang pag-alaala. Ano ba ang ibig sabihin ng commemoration? Pag sinabing commemoration, pag dumating yung petsa, you stop. Titigil ka na yung mga trabaho, and then you remember the event. At pagkatapos ng araw na yan, balik ka sa iyong trabaho. So on the 7th day, pahinga ang Israel. Inaalala nila ang pagpapahinga ng Diyos sa creation. After He created the heavens and the earth. Pagkatapos ng 7th day, balik sila sa trabaho. It's a commemoration. Pero anong sabi ng Panginoon? They shall not enter into my rest. Ang purpose ng Panginoon ay hindi lang natin alalahanin ang kanyang kapahingahan, kundi pumasok tayo sa kanyang kapahingahan. Amen! Bakit? Dahil kapag ikaw daw ay nakapasok sa kapahingahan ng Diyos, kung ang Diyos ay tumigil na sa paggawa, ikaw din naman ay titigil na sa iyong mga paggawa. Kaya ang tunay na kapahingahan ay hindi ang Sabat, kundi yung pagpapahinga na hindi ka na babalik sa iyong dating ginagawa. Dahil na ang Panginoon ay nagpahinga, tapos na yung kanyang gawa. Hindi na niya pinalikan ang pag-create ng langit at lupa. It's finished and the Lord rested. Naintindihan ninyo? Kaya sabi ng Panginoon, come unto me and I will give you rest. Ibigay ko kayo ng kapahingahan. You shall find rest for your soul. At sabi ni Pablo dito sa Hebrews, pag nagpahinga ka sa Panginoon, hindi ka nababalik sa iyong mga dating ginagawa. That's rest. Kaya kung tayo ay nagsasabi nagpapahinga na at bumabalik pa tayo sa buhay sa sanlibutan, then hindi tayo nakapagpahinga. Nanginginig na tayo. Diba? Nanginginig ka lang. Pagkatapos mag-inig, balik sa kasalanan. Yung mga nagsisimba ng linggo, tapos mamayang hapon, sugan ulit, bisyo ulit, punta ulit sa kasalanan, nangingilin lang sila. Wala kayong mapapala sa pangingilin. Ang kailangan natin ay pasukin ang kapahingahan. Tigilan ang mga dating
bitawan ang mga buhay na yan na makalupa, pumasok sa kapahingahan ni Kristo. Yan ang punong na kapahingahan. Hindi yan naibigay ni Moses, hindi yan naganap kay Josue. Si Kristo ang nagbigay niyan sa atin. And that is why Christ is greater than those great men. He is greater than the great. He is greater than the great. Now we have the high priest. Anong trabaho ng high priest? Nakapagpahinga ka na. Pero siyempre, may mga nanggugulo sa buhay natin. May diablo na pilit na ibinabalik tayo sa mundo. Nagpapaalala ng ating mga kasalanan at naglalagay ng guilt sa ating puso at nagbibigay ng kahinaan sa ating mga buhay. Anong gagawin mo? Ay God, yung Jesus na mas nakila kay Moses ay Jesus din na mas nakila kay Aaron. Sapagkat anytime na kailangan mo ang advice, ang comfort ng high priest, si Jesus ay pwede mong tawagan at siya'y gagawa sa iyo. Pansinin niyo yung sabi sa verse 14, verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness. But he was in all points tempted as we are, yet without sin. Now, dito makikita natin Christ is greater, superior to Aaron in his sympathy or in his, sabi natin, damdamin. Yung kanyang pagpagdama sa ating pangangailangan. To sympathize means to have the same feeling. Ano ba yun? Yung nakikisimpatya kayo, pag malungkot siya, malungkot kayo. Pag masaya siya, masaya ka rin. So yun yung pakikisimpatya. Nakikiramay ka sa damdamin niya. Meron tayong kaibigan ng magawa. Spend tayo ng time sa kanyang gabi. Napadama natin sa kanya, yung kanyang kalungkutan, ay kalungkutan natin. So, ano man ang pwede natin magawa, ay binibigyan natin sa kanya. Hindi lang para makomfort siya, mas para makomfort siya. At ang comfort ng tao, kapag nararamdaman niya na mayroon kong nakakaunawa ng kanyang nararamdaman. Hindi mo natin siya mapapasaya talaga o may balik yung buhay ng nawala, pero pag nakita niya na may nakakaramdam ng kanyang nararamdaman, and that this is supposed to be the role, the primary role of the priest. Yung mag-isimpatya doon sa lumalapit sa Diyos, sa sinner na lumalapit sa Diyos. Mamaya bibigyan natin ng pag-ibigay. Kasi Jesus Christ ay mayroong damdamin para sa atin. Ang ating high priest ay mayroong ding sympathy sa ating kalagayan. In fact, mas malalim ang pangunawa ng Panginoon sa ating kalagayan. Ano ibig sabihin ng weakness? Sabi niya, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness. Meron ko na-discover sa bagay na ito mga kapatid. Meron na makikita nyo. Sabi ni Paul, Jesus can sympathize with our weaknesses. Nararamdaman ng Panginoon ang ating mga kailangan. Now, pag-isipan niyo mabuti yan. Paano nararamdaman ng Jesus ang ating kailangan? Sabi dito, wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. And yet, nararamdaman niya ang ating kailangan. Minsan, iniisip natin na ang mas makakaramdam ng ating kalagayan ay yung nasa parehong kalagayan. Minsan sinasabi ng mga mahirap, yung mga mayayaman, hindi nila alam ang aming nararamdaman. Kasi mayaman sila eh. At yun eh, maraming ito. Pero yung isipin natin na ang makakaunawa lang sa kalagayan natin ay yung mahirap, ay hindi yun palaging totoo. Maaaring isipin natin na ang makakaunawa lang ng kalagayan ng makasalanan ay isang makasalanan din. At hindi yan natin totoo. In fact, many times ay mali yan. Bakit? Sapagat ang kasalanan
kasalanan din, hindi niya maintindihan mo ang kalagayan. And that's why we have Jesus. Ang mga kaunawa ng ating kalagayan ay isang walang kasalanan. Pero sa kanyang kalagayan walang kasalanan ay hindi siya malayo sa atin. Hindi siya mahirap kaputi. Hindi siya katulad ng mga mayayaman ngayon na hindi maabot ng mga mahihirap dahil nakakulong namin sa kanilang mga walls, nakatapos sa kotse kapag naglalakad sa putik at lumang mahihirap. Yung mayayaman nakakasa comfort ng expression. Hindi mo makagdahan sa sakit. Kaya minsan, ba't tayo magiging sa sakit? Makaganda pag-isa-isa nagkatransfer. Para nararamdaman natin yung sitwasyon. Yung nga yung beta yung sasakyan mo, mag-drive ka na lang. Pero paminsan-minsan maramdaman mo kung gaano kahirap yung sumakay sa likod ng driver. At ma-appreciate mo. Hirap talaga yung mga kapatid na nakakaawa. Lalo mo mo yan, tapos nagka-drive ka lang, diba nararamdaman mo kayo? Mas Jesus Christ ay dito. Hindi niya kailangan maging makasalanan para maramdaman ang ating mga kahinaan. In fact, mas naiintindihan niya ang ating kalagayan sa kanyang kalagayan walang kasalanan sapagkat nang siya'y bumaba, pagamat hindi siya kayang maapektuhan ang kasalanan, pero dinadaman niya ito dahil siya'y nakitulad sa ating kalagayan dito sa flesh. At nang siya'y bumaba, naramdaman niya ang weakness ng flesh. Naintindihan niyo? So, iba ang kasalanan, iba ang weakness. Alright? Ang kasalanan ay ang mga mali na gagawa natin. Ang weakness ay ang tendency ng flesh na mag-respond sa mali. At yun ang naramdaman ni Jesus. Makikita natin sa Genesis chapter 3 na nag-take advantage ng Diablo sa weakness ng flesh. At ito'y nakita niya kay Eva at nakita niya ang weakness ni Eva at doon nakapasok ang kasalanan. And that's why sabi ng Bible, the woman is a weaker vessel. So nakapasok ang kasalanan saan? Sa weakness. And that is true. And that is why ang Panginoon ay bumaba at nagkanyong naman nakitulad saan yun ang alipin. Itong katawan na alipin ng kasalanan. Pagamat hindi siya nagkasala, naramdaman niya, pumasok siya sa kalagayan ng alipin ng kasalanan at doon naramdaman niya ang pwersa ng mga temptations, ang pressure ng mga kasalanan na bumabangga sa kanyang flesh. Kaya huwag natin isipin, kung siya'y walang kasalanan, hindi niya naramdaman ang ating kanya. Yun ang purpose ng kanyang buhay sa lupa. Isa yun sa purpose ng buhay niya sa lupa, maramdaman ang ating kanya. Sa lumang tipa ng high priest, ay hindi niya masyadong nararamdaman ang kahinaan ng mga sinners. Alam niyo kung bakit sabagat ang high priest sa lumang tipa ay nakakulong. Practically siya ay nakakulong. Pwede natin sabihin na siya ay, sabi ng Bible, hindi siya pwedeng magluksa. Pag namatay siya ng loved ones, hindi siya pwedeng pumasok sa bahay ng mga anak na namatay. Sapagkat magkukulihan ang kanyang role as Christ. Hindi siya pwedeng magluksa. Yung mga kasalanan sa lupa, hindi na pwedeng basta-basta hawakan. At yan, tuloy sa panahon ng Jesus, ang mga priests, ang mga Pharisees, ay ayaw talagang dumikit sa mga sinners. Sapagkat may mga ordinansa na nag-limit sa mga priests, especially sa high priest, para mag-isalamuha sa mga ordinary na mga Israelite. So you can imagine, bagamat sila ay parehong sinner, and the high priest is supposed to sympathize, pero dahil sa danger na matumihan ang kanyang sagradong trabaho, siya ay nalilimitahan. Kaya yung mga sinner, hindi niya talaga masyadong nararamdaman. Yung mga sumasamba, hindi niya nararamdaman how they feel. Pagkaman parehong silang sinner, pero
may limitasyon sa kanyang sitwasyon. And we have Jesus. Ang ating high priest. Kung nasaan ang mga kasalanan, hindi mo tayo. Hindi maintindihan ng mga priest. Bakit yan yung master? Kung siya propeta, ano ba yan? Hindi ba yan alam na mag-uwi yung mga kausap niya? Bakit nandun siya? Hindi mo na maintindihan. This is a greater work. This is a greater person. This is not somebody na para hindi magkasala, ay kailangan ikulong mo sa isang malinis na lugar, sa isang sabihin natin filtered na lugar, one street na lugar. This is a greater person na kaya niyang bumaba at nabahin ang kalagay ng mga makasalanan at hindi mahulog sa parehong kasalanan, pero maramdaman ang kalagayan ng mga makasalanan. See, so Jesus Christ has a superior understanding of the condition of the human heart. Naunawaan niya ang disabilities. Weaknesses and disabilities. Alright? Pag sinabi natin kahinaan, it is a limitation. May disability ang tao sa kanyang sarili na nagdadala sa kasalanan. But disability is not necessarily, is not the same as sin. Okay? So Jesus was subjected to temptation. In fact, makikita natin ang pinakamalaking temptation ni Jesus sa pasimulan ng kanyang ministry at sa dulo ng kanyang ministry. Sa pasimula, nung siya ay bautismo ni Juan, bumaba ang Espiritu santo sa kanyang nanahan, and then saan siya nagpunta? Nag-fasting siya for 4 days, at nung siya ay makapag-fasting, nang matapos niyang 4 days, bumaba ang Diablo para magsilid siya. 3 beses siya inatake ng kaaway. Una sa pagkain sa laman, pangalawa sa kayabangan, at pangatlo sa Espiritu sa pagsamba. Sabi ng Satanas, ang lahat ng ito, kaharian ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay luluhod sa aking harapan at sasunod. At ang Panginoon ay nagdala. And the last part ng kanyang buhay sa lupa, andun din ang pinakamabigat na temptation. Ang pressure doon sa Gethsemane habang nananalangin ng Panginoon. Sa kanyang laman, naramdaman niya mabigat na pressure, na confusion, ng worry, ng fear, na lahat ng mga bagay na nararamdaman ng isang walang malapitan, ng isang walang makasaklolo, ng isang hindi alam kung saan pupunta. Sa kahit ang kanyang ama sa langit, sa kanyang sinabayaran. Hindi siya iniwan ng ama. Subalit siya pinabayaan para magsapit. Ang Panginoon ay nakatama. Kaya nabasa natin sa Lucas, sa version ng Gospel ni Lucas, pagkatapos niyang manalangin, ang Panginoon ay hinang-hina sa kanyang laman. Gaano malakas ang panghihina? Sabi niya, Ama! Magagawa mo lahat ng bagay! Nagpapil na siya sa kapangyarihan ng Ama. Magagawa mo ang lahat ng bagay! Palagpasin mo ang sarili ko. Ngayon ba naman kung ano ang kalooban ng mangyayari kundi ang iyong kalooban? You can imagine the pressure. At ang Panginoon ay umiiyak, ang Panginoon ay nananalangin, at ang pawis na magmamagsak sa kanya, sa lupa mula sa kanyang katawan, ay kagaya doon ng mga brooding ng dugo. At alam niyo, kung gaano mabigat ang pressure ngayon, isang anghel galing sa langit ay bumaba para palakasin. An angel of the Lord came down to strengthen him. Imagine our Lord, for 3.5 years, ang lahat ng mga tao nag-aalala, ang lahat ng tao natatakot, ang lahat ng tao nalulungkot, ang lahat ng tao may problema, lumalapit sa Kanya, at lahat sila, binigyan niya ng comfort, binigyan niya ng sagot, binigyan niya ng solusyon. Ang lahat ay lumalapit sa Kanya, pero sa huling gabi ng kanyang buhay sa lupa, siya ang lumapit sa mga alala. At sabi niya, pwede ba samahan mo ito? Samahan mo ako sa dito.
Hindi gawin na yun, siya ang kailangan. Tulog. Ganun ang bigat ang kahilangan sa Lord. Wala siya kasalanan, pero naramdaman niya ang kahilangan. Naramdaman niya ang takot sa laman. Kaya alam niya, kapag tayo ay umiiyak, kapag tayo ay helpless, kapag tayo ay desperado sa buhay, alam niya ng Panginoon. Sa naramdaman niya ang kahilangan. Naramdaman niya kung gaano kalaki ang pangangailangan ng isang sinner sa saklon ng Diyos. Kaya sabi ng preacher, ang ating high priest ay nakakaramdam ng ating mga kailangan. This is no ordinary high priest. Hindi ito nakakonfine sa safety ng kanyang bahay, ng tabernakulo. This is a high priest who felt the needs of the sinner. And thank God, siya yung high priest na pinili. He can feel the safety. Magtinan ninyo mga kapatid. Hebrews chapter 5. Christ is superior to Aaron in his ordination. Sabi rito, Jesus fulfilled the Levitical requirements. Alright. Sa chapter 5, verse 1 hanggang 4, makikita natin ang requirements ng high priest. Tingnan natin sa dalito part ito. For every high priest taken from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he will offer both gifts and sacrifices for sins. He can have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to this. Because of this, he is required as for the people, as so also for himself to offer sacrifices for sins. And no man takes this honor to himself, but he who is called by God, just as Aaron was. So dito verse 1 hanggang 4, at least may tatlong bagay dito na mapapansin natin na nare-require sa isang high priest. Una, ay sabi sa verse 1, siya ay may trabaho na maglingkod sa Diyos patungkol sa mga handog at sa mga kaloob at sa mga handog para sa kasalanan. He is required he is appointed for men in things pertaining to God. So alam natin yan, ang high priest ay meron ganitong primary role. Pangunahan or asikasuhin ang mga sacrifices ng mga sinners na lumalapit sa Diyos. Ang dalawa, he is supposed to have compassion on the sinners. Sabi niya, he can have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weakness. So supposedly, ang high priest ay mayroon din kakaroon siya ng habag sa mga walang alam, ignorance, and those going astray. Ano yun? Mga slider, sabihin na natin gano'n. Sapagkat siya mismo ay nasasakot ng kahinaan, because he himself is subject to weakness. So, ito ay isang trabaho talaga na dapat sana ay maramdaman o mag-manifest sa mga high priest sa lumagutan. Because of this, he is required, as for the people, so for himself, to offer sacrifice of sin. So because of this sinful condition then, at siya nagpa-function as high priest sa Day of Atonement, hindi lang ang Israel ang kanyang paghahandugan ng sacrifice, kundi para sa kanyang sarili, dahil sinner din siya. So makikita natin yan sa lumitipan na yan ay ginagawa ng mga high priest. And no one takes this honor to himself, but he who is called by God. Pagdating sa verse 4, pinapakita na ang high priest ay hindi ina-appoint ng tao, kundi ina-appoint ng Diyos. At si Aaron ay appointed by God. Okay, ito po. Verse 5, so also, Christ did not glorify himself to become high priest. So hindi na rin nilumalhati ang kanyang sarili. Contrary sa iniisip ng mga tao, ng mga Hudyo during the time, na itinataas ni Kristo ang kanyang sarili. Remember, sabi ng mga tao, bagamat ikaw ay tao, magpapakunuri kang Diyos. So it's like Jesus was glorifying himself. Nasa John chapter 10 yun.
Pero sabi nito, He did not glorify Himself to become high priest, but it was He who said to Him, ang Diyos yan, "You are my son, today I have begotten you." So yan ay tinota sa chapter 2, ng nakaraan, nabasa na natin yan. Siya ay ipinanganak o inanak ng Diyos. "You are my son, today I have begotten you." As He also says in another place, "You are a priest forever, according to the order of Melchizedek." So, ang verse 5 and 6 ay nagpapakita na si Jesus hindi nag-appoint ng kanyang sarili para sa trabaho na ito sa high priestly office, kundi ang Diyos. At alam ba ninyo mga kapatid, sa panahon ni Jesus, ang high priest na position ay hindi na sumunod sa programa ng Diyos na nagsimula kay Aaron. Ang high priest sa panahon ni Jesus ay position na ina-appoint ng hari. Si Herod. Simula na ang mga Herodians ay bigyan ng function ng Roman Empire sa Palestine, ginawang hari, kapalit ng mga Maccabees, in-appoint si Herod Antipas. Simula noon, ina-appoint niya ang mga high priest. So, ang preacher dito ay nagbibigay ng comparison kay Jesus at sa mga high priest sa kanilang present time. Si Caiaphas at ang iba pang mga sumunod ay appointed ng tao. Hindi sila appointed of God. Bagamat sila ay nasa linya pa rin ng sabihin natin Aaronic family, pero yung kanilang position during that time ay hindi nasunod sa sistema, yung programa ng Diyos, kundi ito ay appointment. Nabibili na nila ito. Nababayaran nila, nasusunuran nila. At kung sino yung pinakamalapit kay Herod, ay naa-appoint as high priest. Kaya sabi ng preacher, but Jesus Christ did not glorify Himself. Kundi bago pa siya lumitaw sa lupa, ang Diyos na ang nagtalaga na ito ay kanyang magiging function. Yung Diyos na nagsabi, "You are my son, today I have begotten you." Kailan niya nangyari? In the beginning, John 1:1. "You are my son, today I have begotten you." Siya rin ang nagsalita ngayon, kailan? Sa panahon ni David, sa Psalm 110, verse 4, ay inihula sa bibig ni David, sa awit ni David, "You are a priest forever after the order of Melchizedek." Kung pupuntahan natin ang mga awit, dito tayo sandali sa mga awit. Chapter 110. Papapansin ninyo, this is a Psalm of David, sabi sa title. At makikita natin ang awit ay prophetic. Sabi dito sa verse 1, "The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool." Pansinin ninyo ang statement na yan. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, "Sit at my right hand till I make your enemies your footstool." Now, ito ay pwedeng buhay ng mga Trinitarians at palitawin na may ama at may anak doon sa masimula. At pwede rin itong buhayin ng mga Tunes, yung naniniwala sa Almighty God at Mighty God, na nag-exist na nga ang Mighty God at tabi kasama ng Almighty God. At ang Logos ay Mighty God. Dahil ang sabi nito, "The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool." Subalit hindi ito actual na conversation sa langit. Ito ay prophetic statement. Alright? Na ang Yahweh, na ang Diyos, na si Yahweh ay nag-appoint ng Panginoon sa lupa at sa langit. At ito ay ang kanyang anak. Ito yung anak, yung lumabas sa kanya, ay tinalaga ng Diyos na mag-rule sa langit at sa lupa hanggang sa magabi ang lahat ng mga kaaway. Siguro pag binigyan natin ng panahon ang pag-aaral ng sonship ministry, mas maintindihan niyan. Lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa anak. That's why
prophetic statement. Sit at my right hand till I make your enemies your footstool. The Lord shall send the rod of your strength out of Zion, rule in the midst of your enemies. Your people shall be volunteers in the day of your power. In the beauties of holiness, from the womb of the morning, you have the dew of your youth. The Lord has sworn and will not repent or will not relent. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. Alright. So this prophecy ay matagal na binabasa ng mga Hudyo at hindi nila ito maintindihan. But there is one thing they believe, na yung maliit na Lord dito sa verse 1 ay ang Messiah. This will be the Messiah. It is a Messianic prophecy. It will be the Messiah, pero kung paano ito magaganap, wala silang idea. Okay? Wala silang idea. So, pero this is a Messianic prophecy, so ito ay binabasa nila, pero hindi nila alam kung kailan ang fulfillment. Ngayon dumating tayo sa panahon na sinulat ang Book of Hebrews. At yung preacher, si Pablo, nakuha na ang revelation kung saan patungkol ang prophecy ng Audi 110 at kung kailan ito nagaganap at kung paano ito na-fulfill. And that's why kinood niya ngayon sa Hebrews chapter 5. Sa susunod na bahagi ng ating paksa, makikita natin ang Melchizedek niya. It's a new ministry. Pero dito sa bahagi na ito, sa chapter 5 ngayon, ipinakita sa atin, Jesus is greater or superior to Aaron and the high priest sa lumang tipan, sapagkat ang order of his priesthood is Melchizedek. Ayun ngayon, si Melchizedek. Ito, inumula na ng lumang tipan. Ngayon, ipinakita ngayon ng preacher. Yung awit 110 na lagi natin inawit, ito na ngayon nakikinapan. Si Jesus Christ ang fulfillment. What does it mean? Alam nila na kapag may nag-claim ng priesthood in the order of Melchizedek, this is a superior ordination. Bakit? Dito makikita natin na si Melchizedek is a very mysterious person. Hindi nila matrace kung saan galing at kung saan napunta. Minsan lang itong na-record sa lumang tipan na nakipag-meet kay Abraham pagkatapos ng tagumpay ni Abraham sa labanan. Minsan lang itong lumitaw sa eksena at nakilala sa Melchizedek na priest of the Most High at siya ay king of Salem. So siya ay hari at saserdote. Kung saan siya galing, hindi nila alam. Bigla na lang lumitaw sa panahon ni Abraham. So this person is greater than Abraham. And then kung saan siya napunta, pagkatapos nila magkita ni Abraham, hindi na rin nila alam. It's a mysterious person. Sa chapter 7, mababasa natin yan, no? Na siya'y walang mga pinagmulan. Wala siyang magulang daw sa lupa. Wala siyang pinagmulan. At walang katapusan. Very mysterious. Pero may prophecy na mayroong priest na i-ordain ng Diyos after the order of Melchizedek. At alam nila na kapag may priest na ordain sa Melchizedek order of priesthood, he is going to be a greater priest. Ngayon, introduce kayo ng priest. Jesus. Now, ang proofs nito ay walang ngayon. Wala dito sa chapter 5. Nasa chapter 7 yun later on. Pero ngayon, ini-introduce na preacher si Jesus mula sa mas mataas na pagkalagayan. Sabi niya, parang kung sinasabi niya sa mga Jewish Christians, ang taas ng respeto niyo sa mga priest natin sa lupa. Pero tingnan niyo sila, appointed by God na lang yun. Tingnan niyo kung paano nabibili na nila ang priesthood. Nababayaran nila ang mga hirot para makuha ang position niya. Bakit nabibitawan ang great high priest? Hindi in-appoint ng tao at hindi rin niya in-appoint na kanyang sarili.
Bago pa siya lumitaw, ang Diyos na ang nagtatapos. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Anong kaibahan ng Melchizedek sa high priest sa lumang tipan? Bigyan ko kayo ng isa. Ang high priest sa lumang tipan namamatay. At ang high priest ay high priest hanggang sa kamatayan. Hindi siya nag-retire at the age of 65. Kung mamatay siya ng 90, doon matatapos ang kanyang pagiging high priest. Pero kapag siya'y namatay, lahat may mga bagay na nagtatapos. Anong isang bagay na nagtatapos? During his term, kung siya ay 45 years old pa lang at naging high priest, at merong sinner na Israelite na inaccuse ng pagpatay at hindi niya ginawa, tatakbo ang accused na ito sa isang city of refuge. At sa city of refuge, yun yung sinasabing Samson. Bigyan siya ng sampal, refuge. At bibigyan siya ng refuge. Ang mga taong nag-accuse sa kanya gusto pumatay ay hindi siya pwedeng patayin habang siya ay nasa loob ng city of refuge. Huwag lang siya lalabas. Pero, kapag ang high priest ay namatay na, tapos na rin yung refuge niya. Tapos na rin yung refuge. There's going to be a new high priest. So yung nagbibigay ng guarantee sa kanya na hindi siya masasaktan, ay wala nang magagawa. At kung hindi siya gagawa ng paraan, mamamatay siya sa kamay ng mga nagbibigan. Pero ang priest in the order of Melchizedek, he is a priest forever. He is a priest forever. He lives forever. Kaya, ang isang nag-take refuge kay Jesus Christ is forever saved. Kahit guilty ka sa iyong mga kasalanan, totoong murderer ka, totoong drug addict ka, totoong naging pusher ka, at maraming nasira na buhay dahil sa iyo. Pero kung nagsisi ka at nag-take refuge kay Jesus, ang iyong mga kasalanan ay inugasan, ikaw ay inaling matuwid sa pananampalataya, at hanggang buhay si Jesus, you are safe. That's the guarantee. Amen? Ang guarantee ng ating kaligtasan ay ang buhay ng Panginoon. Hindi dahil siya'y namatay, kundi dahil siya'y nabuhay na muli. At sabi ni Jesus, I am alive forevermore. At hanggang buhay siya, ang iyong kasalanan ay hindi na hahanapin sa iyo. Walang mag-accuse sa iyo, walang mag-ahabol sa iyo. Hanggang buhay si Jesus Christ. Praise God. Amen. Pero tanongin niyo kung kailan matatapos ang term ni Jesus. Lilipas na lang ang langit at lupa, buhay pa rin ni Jesus. Praise God. That's why ang lahat ng sinner ay may kanlungan kay Kristo. Hindi kanlungan ang kasalanan, kundi kanlungan laban sa nagbibigay sa kanila. Laban sa gustong kumuha ng justice at ng vengeance. Mayroon sila ng vengeance. Maraming sabihin natin, hindi ba yan ay unfair? Kung marami ang isang tao, marami na sila ng buhay dahil sa pagbibenta ng drugs. Hindi yan unfair. Dapat, ano naman yung justice para sa mga pinatay ni Marcos? Kaya unfair. Kaya rin nakalimutan sa balawang bayan. Naghahanap sila ng justice. That's why si Jesus Christ, hindi siya pwedeng savior lang ng isang tao. Hindi siya pwedeng savior lang ng isang group. He is the savior of the world. Kung hindi mo man makuha ang justice, sino dito sa atin nakaramdam ng abuse ng mga tao sa mga lupas na panahon?
naapit tayo, nasaktan tayo, at hanggang ngayon, yung mga tao na nagawa ng masama sa atin, nabubuhay, yung mayaman, yung masenso, magandang kalagay. Kung tayo ay dumadama ng mga sitwasyon sa makalubang kalagayan, tayo maghahanap ng justice. Ang justice dito. Ako ang naapi, ako ang nasaktan, tapos sila ngayon ang magandang kalagayan. Ako ang nasira ang buhay, tapos sila ngayon ay namamayagpag pa rin sa lipunan. See? Ay, yun yung pinagsisigawan ng mga tao kung hindi ng justice sa nangyari 30 years ago. Kung pwede lang buhayin si Marcos para bitawin ito. Gagawin ito. Oriente yung bumawa ka! Tapos susunugin ka namin. Ang tao ay walang kasundahan. Naghahanap ng justice, naghahanap ng pag-ihiganti. And that's why ang ating Panginoon, the great high priest, bago siya umakyat sa kalangitan upang gampanan ang high priestly work na yan, inako niya ang kasalanan. Naku! Itindihan niyo yun? Hindi siya nagkako ng kasalanan ko lang, kasalanan lang natin, o ng mga magiging bride. Inako niya ang kasalanan ng sanlibutan. Lahat na nanghihingi ng justice, inako ng Panginoon, lahat ay makasalanan. That's why nang sumama isang babae, gusto nilang hatulan dahil sa nahuli sa pag-iipin ang Panginoon ng prophet. Sabi, okay, kung yan ang batas, sabihin natin, yan ang sinabi ng kautusan. Sige, ang walang kasalanan sa inyo, ang unang bumato. Ang walang mali, siya ang unang bumato. At bakit ka lang pumunta sa babae? Kapagkat lahat sila may kasalanan sa Diyos. Hindi lang sila naman. Hindi lang sila nahuli. Ang babaeng ito ay nahuli sa ako, pero sila walang nakaalam sa lihim nila ito nagawa. And that's why sila yung papatuloy na namamayag pa. Pero doon ay pinakita ng Panginoon. Lahat ay guilty sa harapan ng Diyos. Kung tayo ay naapi ng mga tao sa lupa, naintindihan niya ng Panginoon. Pero kailangan natin malaman kahit tayo ay guilty sa harapan. At ang kailangan natin ay ang kapatawaran ng Panginoon. At ang Panginoon, bago namatay sa krus, ay sumigaw, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Yes, ginatawag na ng Panginoon ang lahat ng mga kasalanan ng buong sanlibutan. Glory to God. Kaya ang nag-isip ni Kristo ay hindi lang para sa Israel, ito ay para sa lahat ng tao, Jew or Gentile, na may pangangailangan sa Diyos ay pwedeng lumabot sa Panginoon at makikipulin siya. Kaya, ang sabi ng Panginoon, I will repay. Si Jesus Christ ay nagdira, hindi niya justice sa kanyang mga accuser at sa mga tao sa mga pinatawad niya. At hindi yung tawad sa kanya. At tinuturo sa akin na kung tayo ay nasaktan, hindi maaaring kasalanan. Pangalawa, kung wala man tayong kasalanan, mag-Diyos lang. Bibigay natin sa Diyos ang pagkakilala sa Diyos. Panginoon, nakita mo nasaktan ako. Panginoon, nakita mo ang ginawa sa akin. Ikaw, patawarin mo sila. Sapagkat ako man ay nakatawarin mo. Kaya ang ating practice, ang ilalagay sa ating kamay ng justice. Ang fact, siya mismo ang nag-hold back ng justice. Siya mismo ang nag-hold back ng Pentecost. Lahat ng mga tao na nagawa ng kasalanan sa lupa, pending lahat ng kaso. Yung mga namatay na, nasaan sila? Nasa prison. Nasa Hades.
naghihintay ng tawag ng Supreme Court. At ang lahat ng gumagawa ng kasalanan dito sa lupa, pag sila ay nahuli, sabi natapos sa buhay, ay dadalhin lahat yan sa Hades. Yan ay parang presinto sa mga bayan at mga barangay. Pagsamantalang ng kulong at maghihintay ng tawag ng korte. At isang araw, darating ang panahon, ang court of justice ng Diyos ay isi-set up. Sabi ng Revelation 20, a great white throne is set up. At isasumon ang lahat ng mga patay. Isasumon ang lahat ng nasa presinto, pati ang namatay sa dagat, iluluwa ng dagat ang kanilang mga patay. At lahat sila sabay-sabay nahaharap sa court of justice ng Diyos. At bakit sila naroon? At hindi nila tinanggap ang provision ng Diyos, ng Jesus Christ. Ayaw nyo ng pagpapatawad, hindi kayo with justice. Doon sa judgment day. Pero kung gusto mong humarap sa judgment day, kasi sa judgment day, pagkatabi mo yung nagtanong sa'yo, ikaw, hahamulan dito para pareho kayo yung sila. Pero may paraan para hindi ka na mababot sa judgment day. Kung paano kang tinatawad ng pagpapatawad. Amen? Siya ng ating Diyos. Naiintindihan ko ang iyong. Alam ko nasasaktan ka. Alam ko nahihirapan ka. Pero, kilala mo ang ginawa sa Diyos. Mga katawan ng Diyos. Kaya, brothers and sisters, ang ating Diyos. Siya ang ating comforter. Amen? The Holy Spirit, siya ang ating comforter. Comfort ka naman mo. Pagkagawa mo na katawarin yun. Katawarin yun lahat ng mga kasama. Mawagiging malaya. Bitterness. Lalagin mo natin sa kanya. Napakabuti na ako. Amen? Napakadakila ang natin Diyos.